Yo, what's up mga kabutingting? Magandang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, andito tayo sa Matalom, Liti. At papunta ako ng Masin pero dumaan ako dito mga kabutingting, baka sakaling may magpagawa sa atin dito. So samahan nyo ako dito mga kabutingting at continue natin tong video pag nakahanap ng customer para hindi masyadong humaba ang video natin. So ayan mga kabutingting, kahanap na rin tayo ng customer. So ito ay ang may-ari nito mga kabutingting ay suki ko sa na nagtatrabaho sa kumbento. Siya yung taga-bigay sa akin ng customer. Pagka may sira doon sa kumbento dito sa Matalom ay siya yung tumatawag sa akin. So ito yung nahanap ko, ito yung gagawin natin sa araw na ito mga kabutingting. At umpisahan natin ito agad para matapos. So ayan, ito yung gagawin natin mga kabutingting sa araw na ito. Ito daw mga kabutingting, ang reklamo nila sa akin dito, ang dryer daw ay gumagana pati yung washing. At ito daw dryer, pag umaandar, para daw siyang bangka na dimotor, yung may makina. At ang washing naman ito umaandar, kaso pagpihitin sa itutudo mo siya ay pagbibitawan ay yan, bumabalik kaagad. Pero pag dito lang ay hindi, pag hanggang 9. Pero hindi na siya namamatay kusa, dire-diretso lang ang pag-ikot. At actually mga kabutingting, ito ay ginawa ko na. Ang problema naman ito dati ay yung motor ng dryer, medyo may katagalan na rin na ginawa ko itong motor ng dryer. Ang problema naman ito ay yung may mga patid, pero hanggang ngayon naman ay buhay pa. Yun nga lang, pag umaandar daw ay parang bangka na di motor. So saksak natin para makita natin na gumagana. Ayun, hindi naman gumagana. Sabi nila ay gumagana daw. Ayun, gumagana nga. Pagka ilagay mo sa normal, pag i-drain mo, hihinto siya, hindi siya gagana. Kasi itong wash selector ay mayroon din itong connection dito sa timer, sa wash timer. Kaya siya pagka i-drain ay hindi gagana. Pero sa iba naman ay wala siyang connection dito sa wash selector. Gagana siya pagka kahit naka-drain. Pero ito, pag naka-drain ay hindi gagana. So ilagay lang natin sa normal. At kung nakikita nyo ay umaandar naman, pero isang way lang, na pakanan lang ang ikot, walang pakaliwa. Kasi kung dito naman pakinggan nyo, hindi talaga siya tumutunog. So patayin lang natin para hindi aksayado yung kuryente. So dito naman tayo sa dryer at pakinggan natin. Oh, di naman umaandar te. Kanang inig butangan na daw kanina. Umaandar saka aandar. Oh. Oh, may kalukuhan din pala tong dryer na to mga kabutingting. Pagka mayroong laman ay saka siya gagana. Pagka wala daw laman, hindi daw gagana. So try lang natin itong ikutin, baka matigas. Medyo maganit siya pag pakanan ang ikot, pero pag kaliwa ay halos hindi maikot. So try natin itong tanggalin at ayun, gumana. May kalukuhan din pala ito, pero ayan ay titignan natin at para masolusyonan. Pag mga ganito, ang gagawin natin dyan, dito muna tayo sa wash timer. Papalitan natin ito ng timer mga kabutingting pag mga ganito. So ayusin ko lang tripod ko dito mga kabutingting para makita nyo. So ayan, una lang natin gawin ay tatanggalin lang natin yung tatlong tornilyo. At tingin ko medyo pahirapan yung pagtanggal ng tornilyo nito mga kabutingting dahil kinalawang. So tanggalin lang natin yung tornilyo. Yun, buti yung nasa gitna ay umikot. So tanggalin lang natin ito.
kinain na talaga ng kalawang. Ano? Magpapainit muna tayo ng hinang mga kabutingting dahil wala na yung ulo. Yung dalawa sa gilid ay wala na. Yung sa gitna lang natanggal ko. At habang nagpapainit tayo ng hinang mga kabutingting ay dito muna tayo sa baba, sa likod. Titignan muna natin yung dryer. Yan dito. Habang nagpapainit tayo ng hinang kasi ito daw ay pag umaandar ay para daw bangka. So dito tayo sa likod at ayusin ko muna yung tripod ko. So yan, habang nagpapainit tayo ng hinang mga kabutingting, yun, ay dito muna tayo sa likod at titignan natin yung dryer bakit matagal siyang huminto. At ito, tumagal lang itong dryer na ito mga kabutingting dahil nilagyan ko yan siya ng payong. Ayan o, kung nakita nyo, may payong yan. Medyo madilim hindi kita sa video ito yan, ito mga kabutingting yan sa daliri ko hindi makikita. Hirap talaga pag walang taga video ayan. Yan ito, yan nasa daliri ko ay nakadikit dito sa brake drum kaya siya hirap umikot. So gagawin lang natin dyan. At ito ay naka-adjust na. Ayan, kung nakikita nyo, na-adjust ko na. Ayusin lang natin ito. Ayan. At dito tayo mag-ayos. Hirap pag walang taga video mga kabutingting. Ito ay hindi kita. Yan, itong hawak-hawak ko ay ayusin lang natin yan. Yan, gaganituhin lang natin ito. Tutuwirin natin. Tapos magpanibago tayong para mapalayo yung preno. Yan, pwede na siguro yan. Lagay natin ito dito sa pinakababa. Yan. At yan, medyo mataas na yung hatak niya. At tignan natin kung hindi na ba nakadikit yung preno sa brake drum. Yan. Yan, kung nakikita nyo ay hindi makita. Madilim. Yan, kung nakikita nyo yung medyo malambot na siya. Medyo lang. Pero mayroon akong may titignan lang tayo dito. Ayan, tignan lang natin dito kung wala bang kasi medyo maganit siya. Baka may pumulupot. At titignan ko muna mga kabutingting kung dudukutin ko sa kamay ko kung mayroon bang akong makapa. Kasi wala kasi tayong taga video kaya hindi nyo makikita. So makikita nyo, post ko na lang at sabihin ko, kwento ko na lang sa inyo mamaya kung mayroon bang nakapulupot sa ihi. So ayan mga kabutingting, lumaki na yung butas kung nakikita nyo. Kasi yung takip na ito ay galing yan dito. So titingnan natin kung ano makikita natin. Kaya siya maganit. Mayroong nakapulupot na panty yata ito ma'am, or tawa yung may-ari mga kabutingting kung ano tong pumulupot. Mausig. Ay, nahuguro na yan no, pagbutang niya no. Wala na nasulod. Hindi ma'am, baka naman may ba to ma'am? Yung spin cover.
baka naman sinobrahan nyo sa puno, ma'am. Ay. Dapat talaga mga kabutingting, pagka medyo mahirap, punuitin na lang natin. Tigas, ma'am. Hindi ko mahugot. Pero mayroon ako nakikita yan mga kabutingting. Oh. Yan, kung nakikita nyo, yan. Hindi ko alam kung pante. Parang, kung hindi ako nagkakamali, pante talaga yan, ma'am. Ito pala yung may-ari. Anak ng may-ari. Dapat kumaway-kaway ka muna, ma'am. Kaway-kaway mo na, ma'am. Yan. Sana all. Yan. Sa totoo lang mga kabutingting, pagka basta masipag ka lang maghanap ng customer, talagang makakahanap ka. Siyempre samahan mo na rin ng panalangin para gagabayan ka na lagi ni Lord. Ako bago ako umaalis, talagang nagsa-sign of cross at nananalangin na sana makahanap ng customer. At hindi naman ako lagi nabibigo. Talagang nakakahanap talaga ako lagi. So ang hirap naman tanggalin ito, ma'am. So dahil nahihirapan ako mga kabutingting, kukuha tayo ng T na 8mm. Tapos luluwagan lang natin yung tornilyo dyan para mahugot natin. Halay, ma'am, ha. Tanggalin natin yung tornilyo. Yan yung nasa gitna. So hindi kita. Yan, oh. Yung may tornilyo dyan nasa brake drum, tatanggalin natin. At pasensya na kung hindi makikita dahil wala tayong taga video at medyo mahirap, nasa ilalim kasi. So kailangan lang natin gumamit ng T na 8mm dyan. Yan, at habang tinatanggal natin yung isang tornilyo dyan, ay mayroon lang tayong i-shout out. Shout out Tony Isgira ng bayanan ng San Pascual, Batangas, Aldwin Alcantara, Isidro Florindo, Joe Ryan Reyes. Dapat hindi ko na talaga sana ito tanggalin itong mga kabutingting, kaso pag hindi natin matatanggal to, matigas yung nakapulupot doon sa ihi ng tub or yung basket sa dryer, kaya kailangan natin tanggalin yung ihi. So ito na yung tornilyo, nahulog pa yan, oh. So sunod, pwede na natin itong hugutin. Ayun. So ayan yung mga kabutingting, oh. Napunit na dahil hinila ko talaga yan, kaso hindi talaga mahila. So pumasok na pala siya dito sa dumikit o ano ba itong nangyari? Kanino panty, ma'am? Sa'yo, ma'am? Di na isa pag umangkot na ako. Pwede na! Dako man, ma'am. So ito na yung panty mga kabutingting, oh. Panty mo, ma'am? Dili. Hindi daw panty ni ma'am mga kabutingting. Ayaw ko na videohan si ma'am, baka magalit sa akin. Zay, dili maato, ha. So yun lang yung yun yung dahilan kung bakit yung dryer natin ay pagka yun nga sabi ng may-ari ay para daw bangka na dimotor. So yun nakapulupot sa ihi. Yan dito, pumulupot. At kailangan natin tong lihain para kuminis. At mayroon pang nakapulupot na mga sinulid. So lihain ko muna mga kabutingting bago ko ito ibalik. So ayan mga kabutingting, nalinis ko na. At yung dito banda hindi talaga matanggal hindi madala sa liha. So bago natin ay lilangisan muna natin. At itong langis ko ay wala pang butas, yan kung nakikita nyo. So bubutasan natin yan dahil kabibili ko lang nito mga kabutingting. Tingnan natin kung pwede na ba, may tumagas na ba, may tatagas na ba. Wala pa. Hindi pa nakaabot sa butas. Yun.
Meron na siguro yan. So yan. So pwede na natin ito ilagay dito. Yan, at yung paglagay nito, hindi ko mabidyohan dahil wala tayong taga-video. Pasensya na. So ayan mga kabutingting, naipasok ko na. At saka mo na to ipasok. Ito ay napakadali lang tanggalin at hindi ko naipakita sa inyo kung paano pagtanggal niyan. Wala kasi tayong taga-video. Yan ang mahirap pag wala talaga tayong taga-video. So igaganyan mo lang siya. Tapos tutulak mo dito. Yan. Ayan. So ayan na. So napakadali lang, 'di ba? So dito naman tayo sa likod dahil ibabalik din natin yung tornilyo niya. At siguro mainit na yung hinang ko. Na pinainit ko dahil sa tornilyo ay napakahirap i-init. So ibalik lang natin tong tornilyo. At hindi natapat sa butas. So ikutin ko muna dito sa taas sa yung basket para magtapat siya. So yan, tapat na yan mga kabutingting. Kitang kita na yung butas. So pwede na natin to ibalik tong tornilyo. Yan, habang ibinabalik naman natin yung tornilyo ay patuloy lang tayo sa pag shoutout. Shoutout Wilmore De Chuso, Edgardo Dato Jr. Talavera, Prudencio Anunuevo, Yek Vlogs, Darmen R. Ambas, Renato Aban from Pasig City, Alfredo Domingo at ang kanyang buong pamilya. Yan, mega love shoutout po sa inyo. At sa ating mga silent viewers, organic viewers, yan, shoutout po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. So yan, tornilyo na natin mga kabutingting. Yan o, higpit na yung kumintab, yan yung tornilyo. Yan. So yan ay okay na. Yan. Medyo umangat. Ayun, okay na siguro yan. At siguro ay hindi natutunog yan na parang barko mga kabutingting. So dito naman tayo sa dalawang tornilyo na kinalawang. Ayusin ko lang yung tripod ko. So ayan, dito naman tayo sa tornilyo na kinalawang. So gagawin lang natin dyan ay gaganito lang natin yan. Pag mayroon tayong hinang, yan, tapat. Sa tapat natin ano yung hinang para ano siya, kakapit yung side cutter. Para pag sakaling maayos ay pwede pa rin natin yan lagyan ng tornilyo. So ayan, ay pwede na yan. Magiging ganyan lang yung hitsura niyan mga kabutingting, oh. Yan. Yan. Binutasan natin dito sa kabila, ganon din dito. Bali nagtapat yung pagbutas niyan para yung side cutter ay kakapit. Kasi wala nang ulo. Medyo mahirap nga lang. Dagdagan natin ng konti dahil hindi makakapit yung side cutter. Yan, ganon din dito sa kabila. Yan, baka pwede na, tignan natin. Yun, naikot na. So natanggal na natin yung isang tornilyo. Yan, oh, wala nang ulo. So yan yung mga pamamaraan ko pagka kinalawang. So dito naman tayo sa kabila. Ngayon ganon din kung ano yung ginawa natin dito sa kabila, ganon din dito. Anuhin din natin sa hinang magkabilaan para makakapit lang yung side cutter. Para mamaya, kasi kung sisirain natin yan, hindi na natin malagyan ng tornilyo yan.
So ito yung mga pamamaraan ko na ano, pag mga kinalawang na tornilyo, naanuhan ko lang yan sa hinang. Yan, pwede na siguro yan. So i-try natin tong side cutter, baka makakapit na. Yun, umikot na kagad. Pero mabalik na siya sa kuan niya nga iyang dagan ba kanang balhin-balhin na Oh. kay steady ra man yung dagan usa ra ka circle. So ayan, ito na yung tornilyo, ayan oh, wala nang ulo. So kahit inanuhan natin sa hinang yan, ay pwede pa rin natin yan malagyan ng tornilyo. So yan yung mga pamamaraan ko. So sunod natin gawin yan ay gagamit lang tayo ng flat screw dyan. At bago natin tanggalin yung takip nya, tatanggalin muna natin ito. Yan. So natanggal na natin yung sa drain valve nya. So sunod naman ay gagamit lang tayo ng flat screw dyan para matanggal natin yung takip. So ayan, ito na yung flat screw na gagamitin natin. So ayan na. So ito mga kabutingting ay ginawa na nga to ng ibang gumawa, at sabi ko nga ang ginawa ko lang nito dati ay dryer lang, yung pinakamotor niya sa dryer. So ito yung papalitan natin, at yung pinalit na timer nito ay bago naman din, hindi naman siya second hand. At kung nakikita nyo, yung tornilyo sa timer ay grabing kalawang na. So putulin na lang natin ito, yung pinakatornilyuhan sa timer, para hindi tayo mahirapan sa pag tanggal ng tornilyo dahil kinalawang na ito. Ganon din sa kabila oh. Yung dalawa talaga ang kinalawang. Kagwang ba tong tripod ko bumababa. Yan, putol, ganon din sa kabila, putulin din natin. Yan. At shout out nga pala kay Ate Plising, Nanay Plising. Siya yung sinabi ko na nasa kumbento nagtatrabaho. Siya yung malaki talaga ang tiwala niya sa akin. Kaya ako yung pinapagawa sa kumbento pag mayroong mga sira. Kumbento dito sa Matalom. Medyo pahirapan pag mga ganito mga kabutingting. Yung tornilyo niya ay wala na, hindi na maikot, kinain ng kalawang. So tanggalin muna natin yung knob. Gagamit muna tayo ng flat screw para matanggal natin yung switch handle nya. So yan, tanggal na. So ito yung kailangan nating palitan, yung timer. Ngayon putulin na natin ito. So ito, kung nakikita nyo, kaya siya kanina pagka naka-drain yung wash selector, drain selector ay ayaw niyang gumana pag naka-drain dahil naka-connection pa pala. Ayan oh. Ako hindi ko na ikinakabit yan pag mga ganyan. At mayroon ako ditong timer ay hindi talaga ito pang Camel na brand, dahil ang brand nito ay Camel. Hindi talaga pang Camel, pang Sharp tong mga binili kong timer. Kung napanood nyo yung video na ina-upload ko doon sa pagpamili ko ng pesa, hindi siya Camel, pero nagagawa, pwede naman, nagagawa, madaling gawa ng paraan.
ito kasi medyo ang tornilyuhan nito ay medyo naka-island. So yan, medyo naka-island itong tornilyuhan niya, pero madaling gawa ng paraan. So lilinisan ko muna yung hinang ko kasi ang gagamitin kong timer dyan ay yung yung pang sharp, kasi wala nga akong timer na pang camel talaga or yung naka-island na timer. So lilinisan ko muna yung hinang ko mga kabutingting. So ayan, mainit na tong hinang ko mga kabutingting at nilinis ko na rin yan. Yan ay so ngayon sunod nating gawin ay lagyan na natin itong terminal ng para sa reverse. Lagyan lang natin ng soldering lead. Ganon din dito sa common, lagyan din natin. Yan, nalagyan na natin. So sunod naman ay lalagyan din natin itong yan, ito. Yung lalagyan din natin ng soldering lead yung dulo ng wire, binalatan para maikabit doon sa terminal ng para sa wash timer. So tingnan natin, at hindi ko na siguro ulitin yung paglagay ng electrical tape dahil maayos naman at safety naman yung paglagay niya. At grabe yung cable tie na nilagay, malalaki. So bago natin ihinang ito sa timer ay mayroon pa akong nilalagay dyan. So ito ay dalawa na lang ang mayroon ako nito. Yan, galing lang din to sa electric pan, tong tube yan. So dito ko lang to ilalagay sa pula at saka sa dilaw. So ikabit lang natin itong wire dito sa baba, itong pula at saka dilaw, kasi ito yung sa reverse. So ihinang lang natin. Yan. Sunod naman ay itong dilaw, kahit naman to magkabaliktaran yung dilaw at saka yung pula ay wala naman siyang magiging problema. Pero ako ay naglalagay talaga ako ng ganito kasi iwas yan sunog dito sa pag nag-reverse kasi ito. Minsan napapansin ko dito talaga minsan nagkakaproblema pagka ganitong timer, kaya nilalagyan ko siya ng ganito para pag nag-spark hindi basta-basta na masunog. So dito sa kabila dahil naubusan ako ng tube, pwede naman siyang wala siyang nakalagay na tube, kahit nakaganito lang ay pwede naman, dahil ito naman ay common. Hindi yan siya nag-i-spark pagka i-switch mo, hindi katulad dito sa reverse na kailangan mo talaga siyang lagyan ng tube kasi minsan nag-i-spark yan, kaya nilalagyan ko talaga ng tube. So ngayon ay kakabit lang natin itong timer. So ito naman ay kahit saan ang paglagay nitong pagkabit sa timer. At itatry natin ito kung wala na ba akong gagawin, hindi na ba ako gagawa ng paraan. At kailangan pag mga ganito washing machine, kailangan yung mga wire nya ay nakaayos. Wag nyong hayaan na yung wire nya ay mapunta rito sa baba, kasi minsan pag nagkakaroon ng tubig, hindi talaga maiwasan na nagkakaroon ng tubig yan dyan, lalo na pag puno yung tab nya, bumubula, nababasa ito dito. Yan, nababasa, kaya kailangan yung wire talaga nasa maayos, kasi mayroon nga mga nakalagayan dyan, ayan, mayroon talagang lagayan ng wire yan. So itotornilyo lang natin yung timer. Papalitan natin ng tornilyo dahil yung mga tornilyo nito na ay wala na, kinalawang na.
mayroon naman akong pamalit na tornilyo kaya palitan ko na. Yan. Itong timer na kinabit ko ay pang sharp, hindi talaga ito pang camel. Pero ayan ay pwede naman, wala naman siyang magiging problema. So ngayon ay isuklob natin itong pinaka handle nya. Yan, kung nakikita nyo ay hindi siya maganda pagka pwesto yung timer. So ang gagawin lang natin dyan, tanggalin muna natin yung pinaka handle nya. Sunod dito naman tayo, tatanggalin muna natin ulit yung timer kasi hindi maayos yung pagkalagay ng timer, sasabit yun siya. So ang gagawin lang natin dyan ay ganito lang, tanggalin muna natin. Yan, tanggalin muna natin yung ano nya. Sunod, gaganituhin mo lang siya ng side cutter, bawasan mo konti. Yan, yun dito lang banda, magkabilaan to. Yan, para yung timer nya ay magiging maayos ang pagka lagay yung switch handle nya. So ganito rin sa kabila. Yan. So ayan lang, naka-slant na siya ng konti. Ganon din dito para yung pinaka switch handle nya ay sakto. So sa baga para-paraan lang para maikabit at para maikabit mo ng tama yung timer, para hindi sasabit pagka ikutin mo yung timer, hindi sasabit yung pinaka switch handle. Yan. So ayan na mga kabutingting, yan na yung saktong ano nya, plastada nya, o yung pinaka saktong pagkalagay sa hawakan. Yan. At ito, pagka ganito ang timer na gagamitin nyo, huwag nyong igaganyan yan kasi ano lang yan, magre-reverse naman siya pero saglit na ikot lang, magre-reverse siya kaagad, saglit na iikot tapos reverse. Hindi katulad pag igaganito mo siya, yan, matagal siyang iikot bago mag-reverse, at yun ang maganda pag yun yung maganda, nakakakuha talaga ng dumi pag ganito nyo siya. So ngayon ay pwede na yan. So ibalik lang natin ito. Yan, at hahanap muna ako ng tornilyo para matornilyuhan din natin yung takip ito, kasi ang mga tornilyo niyan ay wala na, kinalawang na. So ayan, ito na yung tornilyo natin mga kabutingting. Medyo matibay-tibay na tornilyo to, tingin ko ay stainless ito, at nakukuha ko ito sa junk shop mga kabutingting. Nagkalat lang to sa junk shop dahil ito ay minsan wala tong pakinabang sa kanila, kaya nakakalat lang ito sa junk shop. So lagyan lang natin ng tornilyo yan. So ayan na, nalagyan ko na ng tornilyo. So sunod natin gawin ay babalik muna natin ito, yung pinaka sa drain nya, yung drain valve. At may piso yata, may piso mga kabutingting. Yan o, piso. Yan, piso. So balik na natin ito. At shout out dito sa mga pugi. Kaway-kaway naman mga pugi. Mahihain, si tatay na lang. Ayan, buti pa si tatay, kumakaway-kaway. So i-try na natin tong ano mga kabutingting lahat, kung gagana na ba to, sasabog ba ito. Yan, saksak na natin. So itong una nating pandarin yung dryer, kung hindi na ba tutunog na parang bangka na may
bangka na makina. Yan. Wala nang ingay. Kaso tumataas yung ano niya. Kailangan mo pa siyang daganan. So mamaya natin ayusin yan. Dito muna tayo. Basta gumagana na yung dryer at tutudo natin yung pag-on sa wash timer para makita natin na siya yung kusa na mamatay. Oh, ayan na. At magre-reverse na yan. Hindi ko alam kung saan pinagawa sa mama mo yan. Basta yan ay okay na. So ayusin din natin itong ano niya, dryer dahil tumataas yung ano niya, takip. Yan, tumataas yung takip. So habang umaandar yung wash timer ay kailangan natin na hugutin muna ito kasi bawal patayin yung wash timer. Pag ibalik sa off, bawal yun, masisira yung timer. So dito tayo. Ayusin lang natin ito. Yan. Lagay lang natin ito dito sa pangalawa sa kanan. Ito. Yan. Tingnan natin. Excuse me. Ayan. Titignan ko muna dito sa ilalim kung hindi ba naka-preno. Yan, hindi naman. Okay na yan at hindi na rin yung takip niya ay hindi na tumataas. So ayan ay pwede na. Pinatay? Sino nagpatay? Mapreso ka kay gipatay nimo. Bawal nga, kasasabi ko lang na bawal talaga to patayin sa kamay para hindi masira kagad yung timer. Ang gagawin mo na lang, hugutin mo na lang sa saksakan katulad ng ginawa ko. Tapos hayaan mo lang siya na gumagana kasi kusang bumabalik yan sa zero pag hindi sira yung timer. So i-on natin ulit ito mga kabuting-ting dahil pinatay nitong sexy. Mapreso ka juga. So i-on lang natin ulit. At hindi umaandar kahit naka-on na yung timer kasi tinanggal ko yung saksakan. So pwede natin ikutin din tong timer. Yan. At kumakalog-kalog. At tumataas talaga siya pagka kumakalog-kalog. Bakit? Tingnan natin kung tataas pa ba. Kailangan mo lang siya siguro mga kabuting-ting na iayos pagtakip. Yan. Yan, hindi na tumataas. At dito naman ay okay na, nagre-reverse na. Tingnan natin. Oh, ayan, nagre-reverse. So, antayin ko na lang na matapos siya kasi medyo malayo-layo to dito. Matalom, tapos libago na ko. Kailangan na bumalik siya dito sa zero para magiging okay siya. Habang inaano natin yon ay takpan ko muna yung likod habang pinapatapos natin yung timer niya. At ito ay wala nang tornilyo. Pwede naman tong walang tornilyo. Yan. Yan. So yan ay okay na. So patapusin na lang natin yung timer kung kusa ba siya na mamatay para hindi lugi sa pagbakjab dahil malayo-layo ito mga kabuting-ting. So post ko muna ito. So ayan mga kabuting-ting, malapit na siyang matapos sa zero. Ayan. At wala naman siya nagiging aberya. Dire-diretso naman, andito naman yung may-ari. At ulitin ko lang na pagsabi sa may-ari, ma'am, huwag patayin sa kamay ha, mapriso ka ma'am. Pwede na. So okay na siguro yan ma'am. Okay na. O yan, kusa siyang namatay mga kabuting-ting oh. So pwede na ma'am. Wala bang thumbs up dyan ma'am? Parang napilitan ka ma'am ah. So siguro ay okay na ito mga kabuting-ting. Ang problema sa dryer ay nalagyan ng napuluputan ng panty ni ma'am. Tsaka yung washing naman ay timer lang ang naging problema.
at pinalitan natin ng timer. So ito ay natapos na. So siguro mga kabutingting ay dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan mo itong video na ito mga kabutingting, pwede bang hilingin ko yung pag-like at pag-share na rin kung maaari. At higit sa lahat, kung bago ka dito sa aking munting channel ay pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, lagi nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat. Okay na ba ma'am? Okay na. Pilitan kaya ito ma'am. So yan mga kabutingting ay okay na. So bye bye na.